Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala, si Carla. Ang gusto kong ibahagi sa inyo, ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabi, nagbago ang pananaw ko sa mga nilalang na akala ko'y katang-isip lang. Nangyari ito 2 taon ang nakalipas sa mismong lungsod ng Makati. Oo, sa gitna ng mga ilaw, kondo at BPO buildings. Hindi ko isiping may halimaw na nagkukubli rito. Nagtatrabaho ako noon sa isang BPO sa Ayala. Night shift ako. 10 PM hanggang 6 AM. Karaniwan na sa akin ang gabing pagod. Sabayan mo pa ang lakad papunta sa jeep terminal sa may Buendia. Isang gabi, medyo madilim ang paligid. Nagkaroon daw ng brownout sa ilang bahagi ng Makati. Habang naglalakad ako, napansin kong kakaunti lang ang tao sa kalsada. Tahimik. Masyadong tahimik para sa isang syudad na hindi natutulog. Pagdating ko sa gilid ng kanto, may nakita akong babaeng nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Maputi siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng corporate attire. Parang isa rin sa aming mga call center agent. Ngumiti siya sa akin. Hi! Same shift? Aniya. Tumangaw lang ako, sabay sabi niya. Sabay na tayo, papunta rin ako sa terminal. Medyo nakainga ako ng maluwag kasi hindi na ako mag-isa. Habang naglalakad kami, napansin kong napakatahimik niya. Pero sa bawat ilaw na nadadaanan namin, parang nag-iiba ang anino niya. Sa ilalim ng ilaw mahaba, sa dilim parang nawawala. Habang nag-uusap kami, bigla akong nakaamoy ng parang malansang hangin. Hindi ko alam kung galing sa kanal o sa kanya. Napansin kong nilalaro-laro niya ang buhok niya. At sa bawat dampi ng kamay niya, parang may naririnig akong kaluskos. Weird, no? Sabi ko. Pilit kong binabasag ang katahimikan. Ngumiti lang siya, pero napansin kong nanlilisik ang mga mata niya. Para bang nagre-reflect sa ilaw na dilaw at pula. Alam mo? Sabi niya bigla. Hindi lahat ng gumagala sa Makati ay tao. Natawa ako ng awkward. Ha? Ano ibig sabihin? Tumingin siya sa akin. Diretsyon tingin. Marami sa amin ang nagtatrabaho rin rito. Bago pa ako makasagot, bigla kami nakarinig ng malakas na iyak mula sa eskinita. Boses ng babae. Tumingin ako. Pero siya, nakangiti lang. Parang walang naririnig. Paglingon akong muli, wala na siya sa tabi ko. Naiiwan ako mag-isa. Miss? Tawag ko. Walang sagot. Lumapit ako sa may eskinita. Doon ko narinig ang mga yapak. Tahimik, pero mabigat. Hanggang sa parang may kumakalagkad sa semento. Sumilip ako. At doon ko siya nakita. Ang babaeng kanina kong kasama. Nakasubsob sa isang lalaki. Parang may kinakain. Nanginginig ng kamay ko. Dahan-dahan akong umatras. Pero tumingala siya. Yung mga mata niya, dilaw na dilaw. Yung bibig niya, punong-puno ng dugo. At narinig ko siyang bumulong. Ang daming lasa ng mga taga-Makati. Tumakbo ako nang hindi ka lumilingon. Hindi ko na inintindi kung saan ako napunta. Basta tumakbo lang ako hanggang makarating ako sa isang 7-Eleven. Pagpasok ko, hingal na hingal ako. Tumingin sa akin ang guard. Miss, buhay ka lang? Tumango lang ako. May babae sa labas. Nang lumabas kami, wala na siya. Walang dugo, walang katawan, wala ring babae. Parang wala akong nakita.
Tapos ng insidente, kinabukasan, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung nangyari. Sinubukan kong i-google kung may mga reported na ganong kaso sa Makati. Pero wala. Walang patay, walang nawawala. Parang multo lang ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Bumalik ako sa trabaho. Sa pantry, habang nagkakape, may lumapit sa akin na bagong hire. Maganda, maputi, mahaba rin ang buhok, at oo, corporate attire ulit. "Hi!" sabi niya. "New agent ako. Ikaw si Carla, di ba?" Ngumiti ako. "Oo. Welcome sa team." Sabay abot niya ng kamay. Pagkamay ko, lamig. Sobrang lamig. "Parang nagkita na tayo, no?" tanong niya. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, pinilabutan ako. Kasi siya yung babae sa kalsada, yung aswang. Hindi ako nagsalita. Paglabas ko ng pantry, napatingin ako sa salamin. May bahid ng dugo sa liit ko. Mabilis kong pinunasan, pero nang tignan ko ulit, wala na. Simula noon, gabi-gabi akong binabangungot. Panaginip na hinahabol ako sa Ayala Underpass. Tapos sa dulo, may babae. Siya ulit. Pero minsan, ako na yung nasa katawan niya. At sa panaginip, ako yung kumakain ng tao. Pagising ko, pagod na pagod ako. Parang totoo lahat. Hanggang sa napansin ko, nag-iiba ang panlasa ko. Ayaw ko na sa karne ng baboy o manok. Lagi akong gutom, pero walang kabusugan. Isang araw, pagkatapos ng shift, may inaya akong office mate na kumain sa Tapsilugan. Habang kumakain kami, sabi niya, "Carla, ang lamig ng kamay mo. Parang bangkay." Napangiti ako ng pilit. Pero nang tumingin ako sa salamin sa tabi ng mesa, wala akong refleksyon. Doon ko lang naalala yung gabi ng insidente sa Eskinita. Hindi ako nakatakas. Bago ako tumakbo, naramdaman kong may tumusok sa bato ko. Tapos nagdilim ang paningin ko. Akala ko nagising ako sa 7-Eleven. Pero baka palaginip lang pala yun. Simula noon, ako na ang sumunod sa kanya. Hindi ako sigurado kung paano. Pero parang inilipat niya sa akin yung sumpa. At ngayong gabi, habang ginagawa ko ang sulat na ito para sa inyo, naririnig ko ulit ang kaluskos sa labas ng apartment ko. Tingin ko, hindi siya natutuwa na isusumbong ko siya. Naririnig ko na siyang umakyat sa hagdan. 1, 2, 3 hakbang. At nasa pinto na siya. Kung maririnig niyo tong kwento kong ito, ibig sabihin, hindi ko na siya nakasalubong. O baka naman, isa ako sa mga makakasalubong niyo sa Buendia. Humingiti at nagyayabang sabay kayo umuwi. Ang message na ito, ayon sa uploader, ay ipinadala raw sa isang listener na nagngangalang Carla. Pero nang i-trace ng channel namin, email, nalaman nilang walang ganong account. Ang attachments lang sa email ay isang audio file na may maririnig na paghingal at tunog ng kuko sa pinto. Sa dulo ng recording, may boses na bulong. Sabay ka. Pauwi ka, di ba?